Good day. Let's have our stock review. Today is July 19, 2020. So, first let's check our PSE. So, as excuse me, review and discuss last week. So, nagkaroon nga po siya ng W formation. So, it goes down. And also, if we do remember, last week po is sumawak natin. Sabi, gusto natin is sana mag-bounce siya sa colored box natin, which is nangyari po. So, may pag-bounce na naganap, no? We do hope sana i-break niya uli itong ating line na yan, which is 6146. And with that, once we have a breakout, hopefully hanggang dito, so tapos magkaroon po ng retrace na maliit, and then here, so this will be our next resistance, and that is around 6.4 level, no? Kasi po pag na-break pa po itong colored box natin, we might see the 5.7 level na pag nagkataon, and that constitute to a downtrend na po, no? So meron tayong high, meron kang low, so you might have another low here, or maybe a short swing up or swing high, then go down. So yun po yung mangyayari sa atin. So hopefully manigit na po yung pagka-downtrend at mag-hold ng tuluyan itong color box natin. So if we zoom out, yan po yung ating line. As also discussed last time, so na-break po yung trend line natin, no? And not only that, meron pa po tayong trend line dito as a resistance level. So now it forms as a triangle, no? So hopefully magkaroon po ng breakout dito sa direction na to. Okay, yun po yung gusto natin mangyari, dahil if not, if it suddenly breaks down, we might hit past 5.7 or all the way to 5.4 level. So I think we should do a color box na dito. Yan. So yan po yung worst case natin ngayon kay PSE, no? So save natin yan. Okay, so yan po ang gusto natin mangyari sa kanya. Also, additional info pa like ito, pinuitan din natin. So yan, no? So nasa trend po siya. Hopefully magkaroon ng breakout dito sa ating trend line sa taas dito. So hopefully magkaroon ng breakout dito, which is also in confluence ng ating 6146, and we might see, as mentioned, ito po dito, this is your immediate resistance if ever, and all the way sa 6584. Hopefully this year abutan pa natin tong 69 to 7k level. But also if you will see this one, it goes down, so hopefully we will see a breakout also on this one in confluence sa ating price action na breakout. Okay po. Next is our first stock, Baita. Excuse me. Ayun. So as a review last time, so nag-aabang tayo dito sa baba kay Baita, no? And we also note na hopefully mag-hold yung trend line na yan. So nabasag po, then it suddenly tries to break po yung dating support na resistance natin. Ito yung 85 level. Kung mapasin nyo po to, so yun, tapos nag-doji tayo sa closing, no? So ano ang gusto natin ngayon kay Baita? So we will still stick sa plan natin, no? So try to get as close as possible on this level kung kaya. Then ibabato natin sa 85, which is around 12%, or just to be safe, hintayin po nating umangat ulit sa 85, and then ibabato natin dito, which is around 93, that is around 9%, or all the way sa 106. Okay po. Next, web.
Ayun. So, si Web, dito pa lang yan, ginuhitan na natin tong dalawang pula na yan, no? So, now, umabot na po siya dito. Una, balikan natin yung review natin. Sabi natin, hopefully mag-hold ito. Pag nag-hold ito, ibabato natin dito. And pag hindi nag-hold, dito po ang abang uli sa 180 level. So, ang lowest niya is around 182. So, 2 tick na lang, no? So, kung nakakuha kayo dito at nabato nyo dito, that is 12%. Now, if you are lucky enough to sell on the high, which is 16%. So, currently po, yan po yung nangyari kay Web natin, no? Now, ito ngayon 205 natin, itong linya na to, ito yung nag-a-act as resistance natin ngayon. So, we hope na bumalik siya sa 205 level dito, tapos kahit mag-sideways muna siya before it goes back to this level again. That is equivalent to, let's see, around 9%, no? Yan ang gusto nating mangyari. Kasi if not, posible po na talagang short rally lang yan, tapos mag-double bottom siya dito, so babalik siya dito ulit, mag-double bottom siya before it goes up again. So kung mangyari po yun, magabang po tayo dito banda, no? So yun po ang sa Web natin. So but just to be safe din, gusto natin kay Web is bumalik dito sa 2 peso level na yan, 205, before it goes up, para manigate po itong pagka downtrend niya na yan. Okay. Also, additional info, if I will draw a trend line, so sakto po siya sa trend, no? Yan. So hopefully magkaroon ng breakout sa trend. So save natin yan, and babato natin dito sa colored box natin. If not, pag nag-resist dyan, abangan nyo ulit dito sa ating 180 level or same low ng this, and ibabato uli natin dito. Okay? Next is PXP. PXP is yun. So ito is na-hit na, no, dito. So purahin na natin. Ito na lang tayo. So bago pa itong green na to, so itong mga to, sabi natin, hopefully bumalik siya dito sa 582 level, which is nangyari nga, no? So yung kumuha dito, kung sabi natin pwede nyo iba to dito sa 632, that is around 18%. Pero ang nangyari, hindi niya nasagad. So mula dito hanggang sa high is 13%, which is not bad, no? Good gain pa rin po yan, lalo na sa market natin ngayon. 13% is still a good gain in a way, no? Now, ano ang possible na scenario natin kay tawag dito, PXP? Meron lang akong konting ano dito, kasi yung high niya at saka yung high niya dito, so meron tayong lower high, tama ba? Lower high, tama. And this is your low, this is your low. So pag nagganon dito yan, baka bumalik dito. So this would be your high, this would be your low. So aabangan natin itong level na to na 582. So hopefully mag-hold dyan. Kahit mag-bounce lang dyan, then ibato nyo dito uli, meaning pupunta dito tapos gumanon doon, para manigate po yung pagka short term downtrend nya. Okay, yan ang ayaw natin makita. Now if ever mabasag naman tong 582, hihintay tayo dito sa color box natin, starting from 491. Ano to? 491, yun. Kung makakuha naman kayo dyan sa baba, ibabato nyo naman dito sa ating support na ngayon ay magiging resistance if ever, which is around 18%. Okay? Save natin. Now, so now, reviewin lang natin ng konti. Purihin ko na po muna to, no? Ito yung target natin nung nakaraan. Ito, purihin ko na rin. Ito yung target natin, no? So sabi natin, kung kukuha ka dito, pwede mo siyang ibato dito, which is 22%, or sa 264, which is around 15%. Pero hindi nangyari yon. So bumitaw yung support. Ang maganda lang sa kanya, kahit bumitaw yon,
bumitaw to, no, is nasa trend pa rin tayo. Ito po, yan, kita nyo yan. So nag-hold pa rin yan. So kahit mabasag yan, as long na mag-hold itong ating colored box sa baba, which is around 196 level, no, ito po, itong colored box natin to. So as long na nag-hold dyan, okay pa tayo kay now. So pag makakuha kayo dito, ibabato nyo naman dito, which is around, let's see, 16%. Not bad, di ba? Good gain na yun. Ngayon, kung makakuha kayo doon, kakat loss kayo around this side, which is, tingnan natin. Saan kaya pwede? Yeah, around this level. Save natin yan. Okay po, yun ang aabangan natin kay now. So, currently si now po is nasa range, no? Nagre-range lang siya. If you would draw a box, so nasa loob siya ng kahon. So, you can buy as close as this support, then you sell on as close or near the resistance, no? So, which is quite a good gain. Kahit dito nyo lang mabenta yan, 17% pa rin. Okay po. Next, save natin yan. Tech. So, si Tech. Yun. So, si Tech, ito yung sabi natin nung dati pa, no? So, kung mag-break siya ng 10, possible niya is 13, no? So, burahin ko na muna to. I think, kailangan natin burahin ito dahil di pa, bumaba na siya. Also, itong plano natin nung nakaraan, hindi niya nasagad, no? Hanggang dito lang. So, buburahin na rin natin ito. At, balik tayo dito. Yung plano natin dito, nag-materialize po itong 12%, no? So, congratulations sa mga kumita dyan. Ito. Mula dito hanggang doon. So, buburahin na muna natin yan para malinis yung chart. Now, as mentioned a couple of times sa ating anong tawag dito, review, gusto natin is mag-hold po itong ating colored box, no? So, dahil hindi siya nag-hold, kung kumuha kayo sa colored box, dapat nag-cut kayo dyan or nung sumampa siya dito sa 680. Now, ang tricky part dito is yung kandila is nagtatouch pa rin sa ating 680 level. Ito mga kandilang yan. Ayan, dinadaanan niya. So, this is quite questionable kung magkakat ka o hindi, no? But for us, dapat yung buong kandila is below the cut loss point. So, kung ito yung kandila, you should have cut, no? Pero dahil, kumbaga natatouch pa rin niya yung linya tsaka yung mga kandila. So, nasa sa inyo kung gusto nyo i-hold yan, no? Okay? Now, kung makakuha kayo dyan, as usual, ibabato nyo dito sa 754, which is 10%, a quick one. Ngayon, kung hindi po talaga mag-hold dyan at bumitaw, we might see a possible bounce on this area. So, lagyan natin uli lang annotation, possible bounce. Okay, so yun po yung aabangan natin. Ngayon, pag nag-bounce siya dyan, if ever, kukuha naman kayo at ibabato nyo dito, which is around 14%. Not bad. So, yan po yung scenario natin kay, ano tawag dito? Kay Tech. I think, pwede na rin natin itong extend. No? Ayun, para sa future discussion natin. Yun. So, magbibigay sila, no, ng dividend pero sobrang liit lang. Pero at least nagbigay ng dividend. So, dahil maganda po yung business nila. So, positive tayo, di ba? Ng 2019. Also, 2020 natin is 8,000%, no? So, hanggat may COVID, tingin ko, medyo maganda ang galaw, magiging galaw nitong si Tech. Kaya ang pangit lang kay Tech, pag may good news, bumabaksak. Pag may bad news, umaangat, no? So, yun lang. So, yun po ang aabangan natin kay Tech. Okay? Save. Mac. So, yun. Si Mac. Ayan. So, itong mga to, burahin na muna natin. Para malinis ang ating chart. Okay. So, ito po. Hindi nag-materialize yung ano, no? So, nag-break down. Usually, kapag may pattern na ganyan at nagkaroon ng breakdown at hindi nag-materialize ang pattern, usually ano po yung baksak niyan, no? Malaki.
So, yun po yung aabangan natin. That's why sa breakout tayo sana gustong bumili. Anyway, pati po yung ating color box is nabasag na rin, no? But it just so happen na sinalo siya ng ating linya. Ito pong linya na to, sinalo siya ng 502. So, magkaroon ng pagsalo dyan, no? So, hopefully, magstay siya dyan at pwede nyo pong ibato dito naman kung nakakuha kayo noong Friday. That is around 14%. Yan. Diyan nyo po ibabato yan kung makakuha kayo sa baba. Ngayon, kung hindi po mag-hold yan, dito na po ang next level niyan sa 450. So, ito po yung aabangan natin kay Mac ngayon. Although, alam naman natin yung airline business is medyo pangit ngayon, no? So, even the airline itself, mga airport, konti lang yung biyahe, konti lang yung travel, at maraming restriction. So, hopefully, makarecover yung economy, bumalik na sa normal, at makapag-travel na ulit ang mga tao para naman makapag-pick up po itong si Mac. Okay? Save natin yan. Next, Holcim. Ayun. So, yeah. So, sa Holcim, nabasag yung colored box. So, cut tayo dyan, no? Ang maganda lang kay Holcim, sinalo siya ng 514 natin na linya. Ito, sakto yung salo, no? Tapos, if mabasag pa yan, let's say mabasag pa uli yan, sa 424 po tayo maghahabang. Pero kung kumuha kayo dito, syempre dito yung cut loss nyo po, no? So, dapat nakaset yung cut loss natin. But anyway, dahil kumuha kayo dyan, nakakuha kayo dyan, pwede nyo pong ibato dito yan sa 11%, ito, sa baba ng colored box. Or, kung lumakas yan, bato nyo dito all the way, which is 19% sa 6 peso, 613, sorry. Rather, no? Kasi if not, pag tumuloy po yan, kasi tingnan nyo po ito, no? Ito, mga short spike niyang yan. Yan ang medyo delikado natin kay Holcim. So, ayaw nating mangyari dito yan na baka bumalik dito, isang kandila, then breakdown. Okay? So, yun po yung aabangan natin. So, kung gusto nyo, tawag dito, bato nyo agad dito yan, which is around 573 or sa 612 level para meron kayong possible na 11% or 19% gain. Okay? Save natin. Meg. Ayun, si Meg. So, purahin na muna natin yung ibang nating ano, no? Ito, hindi nag-materialize. Ito, hindi sinagad. Hanggang ano lang, 7%. Okay. Ito, tinamaan. Ito, tinamaan. Now, nag-double color tayo dito. Purahin ko na muna to. Ito yung trend line nung nakaraan, no? Extend ko lang. Now, there's a trend line na kailangan niyang i-break. Ito, yun. Ito yung mga critical points ngayon ni Meg. Kita nyo po yan. So, hopefully, magkaroon ng breakout dyan sa 321 level. Tapos, pag nagkaroon ng breakout, pwede nyo pong iba to all the way dito sa 360, which is equivalent to around 12% gain. Ngayon, pag nabasag po, dito kasi nabasag tong trend line natin. So, this is a cut loss point, di ba? Ito, itong kandila. Kailan to? July 15, which is Wednesday. So, sa Wednesday. Ang maganda lang sa kanya, nung ano, sinalo siya ng MA natin na to. Itong green MA natin. Now, kung saan ang nabasag yan tuluyan, dito tayo mag-aabang, di ba? Sa 283, itong linyang yan. Pero binalik. Ito po ngayon ang resistance niya. So, hopefully, i-break niya ito. Itong trend line natin na yan. Para pwede po nating ibato sa 360. Kasi if not, magbabounce lang po dito yan. Tapos, babalik dito. Ito, babalik dito sa baba. At magkakaroon siya ng short-term trend na mangyayaring ganun. Yan. So, yan po yung aabangan natin kay Meg. So, burahin ko na muna itong block natin na to. Yan. Save natin. Yun. Ayusin ko lang. Yun.
So, sa breakout po ang bili, okay? Huwag kayong bibili ng malapit dito dahil baka tumuloy po yan yung nangyari sa ating yung pinakita ko pinakita ko sa inyo kanina, okay? Yung napupulol no? Tuyo na po yung ating lalamunan. Yan lang, inom lang ako. Now, okay, yun po yung abangan natin kay Meg. Hopefully magkaroon ng breakout. Pwede po siyang bumaba dito tapos mag-bounce. So, yan po yung aabangan natin, no? Pwede rin naman kayong kumuha dito pero tight cut loss. Pag nag-breakdown, cut na kayo. Yun lang po yun kapag doon kayo kumuha. So, kung kumuha kayo dito, ibabato nyo dito, a quick 6%. Okay? Pero ang cut loss nyo naman is around 2%. So, okay pa rin. Okay? Save. Next, SMPH. Yun. So, si SMPH natin ito yung ating cut loss. So, tanggalin natin yan. Tanggalin muna natin itong mga to. Ito po yung ating sabi natin kukuha tayo dito. Tapos ibabato nyo dito which is 13%. So, hanggang dito lang siya, no? Tapos binaba which is 8%. So, not bad pa rin, no? Good gain pa rin po yun, 8%. Now, burin ko na muna to. Gagawa tayo ng bagong trend. Yan. So, as long nag-hold itong ating trend line na pulang yan, okay pa tayo. No? As long nag-hold po yung pulang yan, okay pa tayo. Pag breakdown, cut. Okay? Pag breakdown, cut. If that's the case, pag breakdown cut, i-adjust na po natin to kasi dapat sa trend po tayo. And then, ang cut loss natin is around this level. Yan. Yan po. Magiging tight yung cut loss natin kapag dito kayo kumuha. Okay po? So, pag dito naman kayo kumuha, ibabato nyo dito sa immediate natin na resistance na 32.18. So, meron po kayong 5% minus commission, 4% gain. So, kaya dito po natin gustong ibato yan. Yan, 9% or all the way dito sa 11%. Okay? So, tignan natin dito yan. Yun. Save. Next asset. So, dito trend line. So, nabasag po yung trend line. Ito po yung sinasabi natin, no? Kapag kumuha kayo sa trend line at nabasag, medyo tight yung cut loss. Ang nangyari dito, nabasag siya pero hindi pa tinatamaan yung ating cut loss point. So, which is, so okay pa tayo dyan, no? Ito pa lang yung cut loss point natin. So, hindi pa tinamaan. So, okay pa tayo dyan. Okay? So, pero we might see a sudden or immediate resistance on this level. Ito po, itong level na yan. So, tignan lang po natin. Ang ayaw pa natin kasi ngayon sa kanya is the usual. Meron kang high, meron kang high, meron kang low, meron kang low. Hindi, so, baka lang siya ng konti dyan, magkaroon ng high, then ibaksak uli. So, yung cut loss po natin is still the same. That is around 2.14. So, bantayan po natin itong si Asep, no? So, maganda lang sa kanya is nagsusupport yan. So, kaya okay pa tayo sa kanya. So, but pag na-hit yung cut loss, so we exit. Okay? Save. All H. Ayun. So, extend na natin ang ating color box. Okay, save. Burahin na natin to. Now, si all H, okay pa tayo dyan. So, if you can get here or
yung closing price. Kung hindi na siya bumaba, pwede rin, or in between, mga 165. Kung makakuha kayo dyan, pwede nyo iba to po around 190, 191. So, meron kayong 15%. And your cut loss would be, syempre, dapat meron tayong cut loss dyan. That is around 4.8%. Okay po, yan po yung cut loss natin kay ano tawag dito? Kay All Age. So, okay pa tayo. Maganda yung reward kesa sa risk. So, okay naman tayo dyan. Ang ayaw lang natin naman nakikita kasi is ito yung high. Ito yung high. So, start na lang tayo dito. High, low, high, low, high, low. So, pwede itong maging high. Okay? So, tignan natin. Hopefully, manigate yan. Magkaroon ng breakout dito. Break niya to. So, pag nagkaroon, tapos retrace, tapos bato dito. Yun. Yun ang gusto natin makita kay All Age. Okay? So, sa current price, pwede dyan, kuha kayo dyan, or all the way dito po sa baba. So, yun po yung ating plan sa All Age. So, save ko lang. SSP. Excuse me. So, sa SSP, ito yung gusto natin. So, hindi niya inaabot ito, no? Hanggang doon lang, which is around 10%. Okay? So, purihin na natin muna yan. Purihin natin yan. Now, ito po yung colored box nating isa, no? So, nabasag po yung colored box. So, exit tayo dyan. Now, ang gusto natin kay SSP is bumalik dito sa colored box or sa 131 level. Bumalik dyan, retrace ng konti, tapos doon natin ibaba to. And also, maganda lang sa kanya dito sa baba, so nagkaroon ng pag-bounce. Pero, para sa atin, kung ganyan, mas safe kung dito ka kukuha sa 110 level. Ito, sa 110. Para maganda po yung reward nyo. So, kung makakuha ka dito sa baba, ay, ano ba to? Ay, na-move. Sorry. So, kung makakuha ka dyan, dito nyo ibaba to, which is 11%. Diba? Compared kung dito ka kukuha agad, tapos, ang liit lang ng yan, mga 7%. Pero tight. Tapos, ang risk mo, 9%. Which is, hindi po siya worth it, no? So, try to get as close as this color box natin. Or sa breakout dito, para dito nyo po ibaba to sa 154, which is equivalent to 15% or 16% rather. Okay? So, yan. Medyo ingat lang po tayo. Medyo tight yung galaw ngayon ni SSP. Okay po. Tito Telecom. So, yung nilagyan natin na possible bounce last time. So, nag-bounce nga yan. Tapos, hanggang dito lang, which is 30%, no? So, purihin ko muna yan para makita nyo lang. Tapos, ngayon, nag-bounce uli. Binalikan, di ba? Yun, mga double bottom niya sa maliit na range, no? So, gumanon, bumalik. So, hopefully, ibalik niya dito yan, no? Hopefully, ha? Dahil kung hindi, kasi po nasa itong, kita nyo itong linyang yan, linya natin ang pula para mas kita nyo. Ito po yung linyang yan. So, ngayon, nag-a-act po siya as resistance. Kita nyo yan. So, baka po kasi mauntog dyan. Pag nauntog, baka ma-breakdown po itong ating colored box. If that's the case, kung mangyari man yon, kukuha po tayo sa 237 or mag-aabang. Tapos, ibabato nyo dito around 270, 274 para may 15% gain kayo. Okay? This is for trading, no? Siyempre, pag long term ka, iba naman yung discarding mo. So, yun lang po ang nakikita natin ngayon kasi meron kang high, high. So, now this is the current high. Meron kang low. Anong nangyari yung low, pareho. Yun. Dito lang tayo nagkakatalo. So, hopefully magkaroon ng breakout o bumalik uli dito yan. Tapos, dito nyo naman ibaba to. Okay? Save natin. MM. Ayun, si MM.
So, hindi po nagmaterialize to, no? Kukuha tayo dito, sabi natin. Pero, as usual, alam nyo naman, meron tayong cut loss lagi dyan. Yan, mga ganyan. So, nag-trigger na yung cut loss dyan. So, burahin ko lang muna to, burahin ko na to. Ang maganda lang, sinalo naman siya ng next line natin, which is 251. Ito po, yun, no? Kung nakakuha kayo doon, meron kayong 9% all the way sa mataas. Pero ang maganda lang sa kanya is nagsusupport. So, ingat lang po tayo ng konti. Medyo tight din po yung range nito. Baka bumigay ito kagaya nito. Let's say may mga kandila dyan. Kandi-kandila. Tapos biglang bumigay. Pag bumigay po itong 251, sa 204 na tayo. Maghihintay ulit. Okay? So, aabangan po natin yung mga yan. Yan, no? And if you would see also, meron tayong trend dyan. Yan. Ganyan ka na lang. Kita nyo yung trend. Yun. So, yun ang hinihintay natin. Magkaroon ng breakout sa trend. So, hopefully magkaroon ng breakout. Pero pag nagkaroon ng breakout, magiging resistance po itong ating 289. So, pag break yan, babalik. Tapos, after niyang bumalik, is aangat. So, hopefully, mabreak niya ulit ito. So, after nitong mauntog, mag-retrace ng konti, tapos breakout. Yun po yung gusto natin makita kay If not, pag hindi po nag-hold to 251, sa 204 po tayo next. Okay? Sorry medyo napipiyok tayo. Need ko na yatang uminom muna ng maligamgam na tubig. Next, green. Ayun, si green. So, dito yung kuha, kita nyo po yan. Tapos, na-hit na po yung cut loss, di ba? Yung kuha natin dito. Ito yung mga tight range natin, no? Kasi kung makikita nyo rin to, same nang nangyari doon, walang breakout. Di ba? Walang breakout dyan. So, nag-breakdown. So, na-hit na po yung cut loss dyan. Anyway, yung mga nakaraang play naman po natin dito is malaki yung kinita nyo, no? So, now, kita nyo po, etong tight line natin na dalawa. So, puray ko na muna to kasi na-hit na yung cut loss natin. Yan. Meron tayong linya sa 156 at meron tayo sa 146. So, ngayon nasa current situation siya dito, no? So, nag-alangan siya sa 146, nandito naman siya sa range. So, kung nakakuha kayo dito, pwede nyo ibato po dito yan sa 182, which is around 15%, no? Kung dito kayo makakuha, meron kayong mabilis na 6% dyan at meron kayong mabilis na rather na 23%. Okay, yan po yung gusto nating mangyari sana kay green, and hopefully mag-hold po ito. So, I think kailangan na nating kulayan to. Yan. So, hopefully mag-hold po itong colored box natin na yan. So, pag hindi po nag-hold dyan, ang next na po nating aabangan is around 121 level, which is ito. Kung hindi po mag-hold yan at mabutas ito, mag-breakdown, dito na po tayo mag-aabang sa 121 level, which is kung mababato nyo naman doon, that is around 20%. Pero yun, ayaw naman natin bumaba pa ng tuluyan si green, no? But anyway, this is the scenario kung mangyari man ang pagbaba. Okay po. So, save natin yan para ma-review natin ulit next week. IDC. Ayun, si IDC. So, binisita niya po ang ating possible bounce, di ba? Ayan, so, alam ba to? Ano bang araw yung Monday? Monday is 13. Ito, Monday, nabasag na siya sa trend. Tuesday, and then Wednesday. Sa nung Wednesday, tinamaan na po niya yung ating possible bounce, which is kung makakuha kayo dito, ibabato niya naman dito sa 189, that is around 9%, which is not bad, no? Now, burahin ko na po muna to burahin ko na muna rin to, burahin na rin natin to. So, ang gusto din natin mangyari ngayon kay IDC is bumalik siya po dito sa taas ng 189. Ito yung gusto natin mangyari. Pagbalik dyan, retrace ng konti, tapos
dito po ang bato, which is around 13%. Yan po yung gusto nating mangyari scenario kay IDC. Pero kapag hindi po nag-hold ating possible bounce, ito na ngayon ang medyo critical dyan. Kapag hindi nag-hold yung possible bounce na yan, maybe around this area tayo sa 160. Kapag hindi po nag-hold itong yung color box natin, no? Although na-hit niya yung possible bounce natin, may nagkaroon nga ng bounce, pero ingat pa rin tayo dahil pangit ang market ngayon. And also, if you would notice, the volume is declining. Ito. So, ingat-ingat po tayo. Okay? BHI, yun. Ito po madalas pong laruin to, no? So, marami tayong kilalang naglalaro dito. Like, dito, merong nakakuha tayo dati na mga friends. So, yun, no? 50%. This is around 25%. What else? This is around 43, 46%. So, ano ang aabangan natin kay BHI? Ito pong BHI ito, nilalaro po talaga to, no? So, lagay natin dyan. Sige, kulayan na muna natin to. Yan. So, dyan lang ang kuha. As low or as close as the colored box. Tapos, ibabato natin yan doon. Also, meron po, ano po tawag dito? Ayaw niya. May trend break po yan dyan na nangyari. Yun. Diba? May trend break. So, yung mga kumuha dyan, meron na silang at least 20%. Tapos, may sudden pickup of volume. So, kung mababato po nila dyan, around, kung dito nila mabato yan, that is around 41%. Or kung mabato nila all the way dito, that is around 56%. Okay po. Pero tayo, pwede nating ibato muna dito yan around this level, which is 0.0320. Or kung mabato nyo ng malakas talaga, is mabato nyo dito yan sa 0.0362, which is around 56%. At ang cut loss po natin, kung makakuha kayo dyan, dito po ang cut loss natin dyan, na tight na 5% cut loss. Okay po. Yan, so congratulations po sa mga kuha dito, kumuha dyan, at nakakuha dito sa breakout sa trend. Okay. Next, Ani. Ayun. Yun, si Ani, oh. So, gagaya ng review natin, kung makakuha kayo ng as close as the colored box natin, tapos ibabato nyo dito, which is 863, around 23%. Ngayon, kung ito po, ito, move ko lang ng konti, ayun. Kung makakuha kayo dito, sabi natin, ibato nyo doon sa 863, which is around 14%. So, yung mga nakakuha doon, currently, meron na silang 4.53%, which is not bad, di ba? So, yun pa rin po ang abangan natin. Pwede nyo pong ibato dito yan. Okay po, sa 863. So, as long na nag-hold itong colored box natin na yan, okay pa tayo kay Ani. So, pag breakdown, dito po ang cut loss natin. Around, anong level kaya to? 651, 650 level. Okay? Save. Tesla daw. May nag-request ng Tesla. So, ayun, si Tesla. So, kita nyo yan. So, anything can happen naman, no? Pwede pong bumalik dito yan sa ating midline. And then, pwedeng mag-bounce po dyan. Okay? So, yun po yung medyo scenario ngayon ni Tesla. If ever naman na bumitaw yan, pag bumitaw po yan dyan, dito nyo po aabangan. Itong level na to around 1-2 level. So, hopefully, mag-hold po itong midline natin. Okay. So, okay pa naman tong si Tesla. Gusto natin kasi, alam po para lang kita nyo po ito. Nag-top, tapos nag-U-shape. So, hopefully, gayahin niya yan. Nag-top, tapos mag-U-shape. Tapos, ibaksak niya dito sa linya natin. Ito, yun. So, wait lang. Pag in-extend ko to,
Yan. Okay po. So, yung mga scenario natin kay Tesla. Save din natin yan. Ito, may Tesla pa, oh. Mukhang pumoporing si Sir, ah. AGI. So, AGI natin, ayun, no? Hindi na nabasag tong colored natin. Extend ko lang po itong ating colored sa baba. Yun. So, currently, nagtatouch na po siya sa ating colored box. So, okay po yan. So, kung makakuha kayo dyan, ibato nyo dito, 13%, or all the way dito, 23%. Ang cut loss naman po natin is, medyo, ano po yung cut loss natin dito, no? Around 7%. Yan po ang magiging scenario kay AGI. So, as long nag-hold tong colored box, okay pa tayo dyan. Okay po. Sinave na ba natin yan? Yung DMC. Ayun, si DMC. So, tingnan natin. Mukhang na-hit yung cut loss natin kay DMC, ah. Tutukan natin. Ay, hindi pa na-hit. Malapit na. So, ito po yung cut loss. Lilinyahan ko lang. So, malapit na nang ma-hit, no? Konting-konti na lang. Buti hindi na-hit. So, nang hindi siya ma-hit, nagkaroon po ng bounce dyan, dito sa pinaka-lowest, all the way dito, around 4%, 395%, no? So, medyo maliit lang po din po yung volatility o yung range niya, no? Now, so, stick tayo doon. Kung kumuha kayo dito, bago pala yun, Monday, dito tayo yan, eh. Ganyan yan, di ba? So, sabi natin, abangan natin dito sa red line natin sa 392. Ito pong 392 na yan. So, which is, lumapit nga siya sa 392. Ito. Then, binaksak naman nila within the day. Tapos ngayon, binabalik. So, ang gusto natin sana kay DMC is, bumalik siya ulit sa 392 dito, sa taas. Tapos, mag-bounce. Mag-retrace, bounce. Tapos, hanggang makuha niya ito, if ever, 430 or all the way sa 440 natin, which is around 20%. Ano lang natin kay DMC is medyo maliliit po yung range. So, mag-hold talaga kayo dito ng mga ilang araw o kaya weeks, no? Para ma-maximize nyo yung gain nyo. Okay po. So, as long hindi pa na-hit yung cut loss natin around 380, okay pa tayo kay DMC. Pag na-hit na po yon, exit na po tayo. APBI. Ito yung mga scenario natin dati, no? So, buray na natin to. Ito, buray natin yan. Yan. Now, ito, extend ko na lang. Save natin. Okay. Ito si APBI, no? So, hopefully, mag-hold po itong linya na to, itong 16 level na to. So, kung mag-hold siya dyan, at loobin na mangyari talaga, ano ba to? Ayaw naman. Pwede po kayong kumuha dyan. Then, ibato nyo dito sa around 27.75. That is around 67%. Pero yung cut loss po natin dyan, medyo tight din yung cut loss natin dyan. Dito po kayo around 9%. 9 to 10% ang cut loss. Okay? So, yan po, medyo tight tayo kay APBI. Pero kung makakuha kayo dito at mabato nyo dito sa 27 level, that is around 67%. So, mas malaki naman po yung risk kesa sa reward natin, no? Ngayon, kung magkaroon ng breakdown dyan, so, pwede na nyo na pong abangan sa 551. Kung magkaroon ng breakdown, baka abutan niya po itong 551 level. Okay? So, yun po yung aabangan natin if ever magkaroon ng breakdown. Ngayon, kung walang breakdown dyan, dito po ang TP natin sa 27 level or 27 peso. Si Picor. Yun. So, si Picor, buray na muna natin to. Dito tayo. So, i-move ko lang po dito para malinaw lang siya. Para hindi siya, So, buray na muna natin to para, yan. Ito yung gusto natin kay Picor, no? Tingnan natin. So, hindi pa na-hit yung cut loss natin. Nasa buying range pa rin po si Picor sa atin. Ito.
Okay? So, okay pa tayo kay Petron. Now, pag bumaba po siya all the way to 294, cut loss po tayo. So, mataas po yung reward sa risk natin. Okay? So, yun po yung gusto natin mangyari kay Picor. And also, if I can do a line here, so hopefully magkaroon po tayo ng breakout dito. Pag nagka-breakout dyan, pwede nyo iba to sa 339, which is around 9%. Okay? Yan po yung kagaya natin kanina. Ngayon, kung mag-breakdown dyan, pag na-hit yung cut loss, exit na kayo. Dahil pag na-hit, around 255 na po tayo. Next, mag-aabang. Save natin yan. Next, EEI. Ayun, si EEI. So, burayin na natin to muna. So, si EEI nasa ating colored box pa siya, no? So, yun. So, okay pa tayo kay EEI. Okay, so nasa buying range. Ang cut loss po natin sa kanya is around 486. So, makakuha kayo dito, ibabato nyo sa 598 around or 6 peso, that is around 16%. Yung nakakuha po dito, binato doon, that is around 10%. Okay pa rin po yun, no? 10% is not bad. So, hopefully, hindi na or hindi bumigay itong colored box natin kay EEI. Okay? Save. And last, M-White. M-White. So, burahin na natin itong mga nagmaterialize natin na plan. And now, meron na tayo dito. Sabi natin nung una, kung move ko lang po dito, yan. Kung makakuha kayo dito sa breakout, ibabato nyo dito sa taas, di ba? Ito, kinulayan natin box. Kung makakuha naman kayo dito, dito nyo naman din ibabato, which is around 21%. So, lumapit po siya sa box, pero hindi niya tinamaan. Pero ilang tick na lang kaya to? Malapit na siya, no? Hindi niya tinamaan yung 10 cents, 1%, oh. Konting-konti na lang. So, kung nakakuha kayo dito, let's see, at highest niya is 8. Na ngayon, nandito siya, which is sa 5%. So, okay pa rin naman, no? A quick gain will do. Yan po yung aabangan natin kay M-White. And also, tignan nyo po itong tight range na yan. Meron po tayong trend sa taas. So, hopefully, i-break niya po yan. Yan po yung gusto natin mangyari. Magkaroon ng breakout dyan. Or sumampa siya uli sa 726 level. Sumampa dito. Tapos break. Ibabato niya na po dito yan. Okay? So, hopefully po, may makatulong itong ating stock review sa inyong trading plan this week. And yun. Enjoy your weekend. God bless.